Wow, parang first time lang makakain. Dali, tara na. Baka... Ano? Hi guys! Short tinderang inaitan so far! Magdi-deliver tayo ulit ng orders ngayon, kaya naman shoutout sa kapatid ko, huwag kang magagalit. Ginamit ko muna yung jacket mo, binalik ko naman sa sampayan pagkatapos kong gamitin agad. Na-imagine ko na yung mukha ni Chelsea pag nagalit sa akin pag uwi na nangyari ako. Ito nga pala yung kaganapan kahapon at magdi-deliver muna ako bago umuwi yung aking asawa. Ay, uwi na. Char lang, excited lang. Sa durian tsaka sa marang. Kaunti lang naman itong i-deliver ko, kaya naman di-deliver ko na nasa 15 persons lang. 4 PM pa naman yung flight ng asawa ko dyan, kaya naman naisipan ko i-deliver na to. Kasi nga magsasarado ako kinabukasan. Syempre, family time muna. Yes! Tsaka para di ako matambakan ng deliver. Here, at inuna ko nga munang i-deliver dito sa may bandang Sinipit tsaka Santa Ines. Biglang lakas yung hangin dyan, nakala ko uulan. Sinunod ko namang i-deliver dito sa may San Roque tsaka sa Santa Rita. After nga dito sa San Roque at sa Santa Rita, dire-diretso na ako sa San Vicente at Concepcion. Buti na lang hindi nagtuloy yung ulan ng mga araw na to, kaya nakapag-deliver ako ng maayos. Nang matapos na nga ako sa Concepcion at San Vicente, sunod ko na dito sa Maligaya, sumunod naman sa Natividad tsaka sa may Polillo. Bukas pa nga yung Cabio High School, kaya dito ako dumaan sa Cabio High School para mas mabilis at walang traffic. Tsaka masarap dumaan dito. Tsaka dito nga rin pala kami naglilibot ng mga bata kapag umuwi si Rondro. Nagpapalamig kami dito sa high school. Maaraw-araw pa nga niya, kaya masakit sa mata, natutuyo yung contact lens ko. Andito na nga ako sa Polillo at pagka-deliver ko nga ang daming aso. Ay, pagkadami, takot na takot, nakakatakot. Minsan ito talaga kinakatakot ko kapag nagde-deliver ako yung aso. Pero di ko alam kung matatakot ako sa aso na to o matatawa. Tingnan nyo kasi itsura, may kilay. Kung ganitong aso tumatawa sa'yo, matatakot ka ba o matatawa? After nga ng deliver ko dito sa Polillo, dito naman ako sumunod sa may Bagong Silang. Pagkatapos nga ng Bagong Silang, dito naman sa Buliran. Pagkatapos ko nga mag-deliver, dumiretso ako ng Talipapa para bumili ng ilulutong ulam sa asawa ko. Isdang tilapia nga pala bibiling ko dyan kasi mahilig talaga sa isda yung asawa ko. Lalo na pag may buro. Kaso naabutan ko, ito na nga lang, 3 piraso na lang. Pero binili ko pa rin kasi siya lang din naman na may gusto ng tilapia. Mabubusog na siya dyan sa 3 piraso kasi sa gabi mabubusog din naman siya. O siya, magbayad na, baka sa iba pa mapunta yung usapang ko. Pagkabayad ko nga kay ate, sumunod na ako sa bibilang ko ng buro. Shoutout nga pala sa'yo ate. Pinapanood daw niya kasi mga video ko. Dini nga pala ako nakabili ng buro kay nanay. Puti sana ibibiling ko, pero sabi ni nanay, mas masarap daw yung pagkaburo ng pink. Tapos nakita ko nga itong tinapa, kaya naman tinapa na lang yung dadagdag ko. Dadaling ko kasi ito sa binang ko, doon ko iluluto. Perfect combination din naman kasi ang tinapa at ang buro, lalo na kung may okra, talong. Mahal nga lang ang gulay, kaya naman okra na lang ang binili ko. Tapos pumili na lang din ako ng kamatis para ilagay sa buro. Mas masarap kasi yung buro kapag sinamahan mo ng kamatis habang ginigisa mo. Nang matapos na ako mamili, umuwi na rin ako kagad dahil gabi na at ihahatid ko pa yung mga anak ko sa biyanan ko. Walang maghahatid sa amin, kaya naman sa single ko lang sila isasakay. Hanggang maaga pa at abot pa ng bisyo ng mata ko yung liwanag. Pag-uwi ko nga, may naabutan akong customer na bumibili at may bisita pala ang kapatid ko. Ang ninang ng aking bunso. O diba, spoiled na naman yarn. Pag-uwi ko sa biyanan ko, niluto ko na agad yung tinapa at nagluto na rin pala yung biyanan ko ng buro. Kaya naman hindi ko na nailuto yung burong binili ko. Pakasarap nito. Yes! At heri na nga yung hipag kabunsong kapatid ng asawa ko. May pa-banner pa. Wow! For the effort yarn. Parang galing abroad lang yung uuwi, may pa-banner pa. Siyempre, para sa mga bata yan. Sobrang lapit kasi ni Ron sa mga pamangkin niya. Heri na nga, tapos na nga yung banner nila for the color pa, oh. O, diba? Parang maraming pasalubong. Tumawag na nga siya ng mga time na yan at susunduin na namin siya sa labasan sa highway. Siyempre, as always, for the sabit yung mga bata. O, diba? Isang motor na sila, kaya naman nag-single na lang ako para may masakyan kami ni Ron. Dito kami naghintay sa Jollibee para paiyakin yung mga bata. Char! Baka naman daw kasi magpa-Jollibee pa daw yung tito nila. Habang hinihintay nga namin dyan ng tito Ron, for the picture muna sila. Di kami makapasok sa loob dyan kasi wala kaming pera. O, diba? For the picture lang masaya na sila. Hindi nakasama si Rom dyan kasi tulog na. Tignan nyo naman, for the banner talaga sila, di nila mabitawan. Kapag sinong di matutuwa sa mga bata na to, kala magaling abroad yung susunduin. Siyempre, for the support yung titaan nila. Sino ba namang hindi mapapamahal sa mga pamangkin mo pagka ganyan kalalambing yung mga pamangkin mo, di ba? At sa wakas, ito na nga, dumating na siya. Yung mga bata nagpo-formation pa, excited. Ginabi na nga siya ng uwi kasi nag-commute lang siya. Hindi namin siya sinusundo sa airport kasi nga mahal ng pamasahe at lalong mahal magrenta ng van. Yes! Kaya dala niya pa sa lubong sa amin, laman yan, puro
durian. O, di ba napakasarap umuwi kapag may mga ganyan nag-aabang sa'yo. Sa tuwing umuwi nga pala yung asawa ko, ganyan sila magkakapatid. Umuwi sila magkakapatid sa family house nila. Heri nga si Renren at namiss ang daddy, akapaga. Heri naman yung mga pamangkin, no, naka-formation pa. Nasakay na nga namin sa tricycle yung mga bata para makauwi na. At pagod na nga daw si Ronron sa biyahe, gusto na magpahinga. Dahil nga hindi na kami kasya dyan sa tricycle, buti na lang dinala ko yung single. So magsisingle na lang kami ni Ronron dyan. Pinauna na nga namin silang umuwi dyan kasi nga bibiglang liko po kami. Dahil bibili kasi kaming emongs. Paborito kasi ng biyanan ko yung Emongs Pandesal. Pagkabili nga namin ng Emongs, minamalas pa nga ba, natuyuan kami ng gasolina. Kaya ayan, for the tulak ang person. Yung pagod na siya sa biyahe, tapos nagtulak pa siya. Medyo malayo-layo pa kami sa bahay niya kasi doon kami sa Palasinan natuyuan. Tawa nga ako ng tawa dyan kasi pagod na siya sa biyahe, tapos sa pagtulak ko pa. Di ko kasi namalayan na wala na palang gasolina yung motor kasi sira na yung metro. Habang nagtutulak nga kami, nagkakwentuhan kami dyan. Ano, magjowa pa lang tayo. Hanggang dun sa may Palasinan. Dito sa may labasan. Hanggang doon sa Sa STN. pag uuwi ka. Oo, tsaga mo na. Kwinentohan ko nga dyan para di mainis kasi gusto niya na mainis dyan pero hindi pwede kasi kakauwi niya lang. Heri na nga at nang makarating na kami, nakaabang pa yung mga bata. Inabot ko na rin yung Emox dito sa hipag ko kasi may meriendahin nila. Pagdating nga namin, agad kami pumunta doon sa mga biyanan ko sa kubo kung saan madalas nagtatambay. Sayang nga tulog si Romrom, hindi niya agad nakita yung daddy niya. Makadaddy rin kasi tong bata na to. Siyempre, konting kwentuhan muna. Bakit pa pagkapin mo muna si Ronron? Durian, parang kadami ah. Magkape ka muna, bukan nagbubuksan ang tang. Baka mabulok, ma-over. Yung marang hindi, 2 to 3 days pa nila pa yung marang. Takot na may tsura ng bata na to. Bakit ba? Wala na mo eh. Si Antang naman. Diretso yung higa. Wala na yung bukas. Grabe, ayaw magpakain daw. O, diba, exciter dyan. Bukas pa nga sana namin bubuksan tong package. Wow, package! Dumating rin kasi mga bilas ko, mga bayo ng asawa ko kasi hinihintay rin siya. O, diba, napakasarap umuwi kung lahat sa'yo naghihintay. Kala mo galing abroad. Masaya kasi pamilya ng asawa ko, lalo na pagsama-sama kami. Heri na nga at unti-unti na sila pupunta dito sa kubo. Nangamoy durian ba naman kasi nung dumating siya? Biniro nga siya dyan ng bayaw niya kasi mukha ba naman balikbayan? Yung damit lang pala balikbayan. So, di ba napakasarap umuwi kung lahat sa'yo nakaabang? Ganyan nila kamahal yung Tito Ronron nila. Parang napakarami pa sa lubong pero durian lang yung dala. Dahil nga madalang lang namin tong tikman, medyo sabik din kami sa lasa, hinahanap-hanap din namin. Kala mo sa unang tikim hindi mo tayo pero magugustuhan mo rin yung lasa. Hindi naman siya mabaho, nababanguhan nga kami. Pero na nga, binuksan na namin yung kahon. Diyos ka, kala mo balikbayan. May sapatos ata dito tsaka Toblerone. Lahat talaga kami nakaabang kasi excited kami ulit matikman yung durian. Bukod sa lansones, may dala-dala rin pala siyang marang, mangosteen at lansones. Mura lang daw kasi yung mga prutas na to doon. Yun nga lang yung lansones na lamog na. Sa Davao nga pala galing yung asawa ko kasi doon siya ngayon nagtatrabaho. Wow, parang first time lang makakain. Bay, tira nyo kami! Bata rin. Ginangali pa kang matanda. Dapat ang bigayin dyan. Si Angel ang bigayin ng ano. Nakukuha. Ay, bigyan niya si Kulin. Ayun na. Angel ang bigayin niya. O, diba? Ang saya ganyan kasi pamilya ng asawa ko sa tuwing magsama-sama kami. Heri na nga yung durian na titikman na nga namin. Pangatlong beses na nga pala namin matitikman itong durian. Isang durian nga lang pala inuwi niya kasi nga may kabigatan tong durian. Mura lang yung prutas pero yung baggage napakamahal. Siyempre, tipid-tipid tayo. Importante makatikim lang. Heri nga at namabuksan nga nangangamoy na siya. Agad-agad naman namin pinatikim to sa bayo ng asawa ko kasi nga first time lang din niya matikman to. At itong hipag ko na first time lang din niya matikman yung durian kasi palagi siyang wala dito kapag dumadating si Ron nun. Buntis nga pala yung hipag ko dyan kaya naman hindi niya type yung lasa ng durian. Ano type mo, Tita Pong? Ano type mo, Tita Pong? Ano type mo, Tita Pong? Masarap pala pagka ganyan. Nung nakaraan kasi lusak na eh. Kaso sibuyas na ano talaga yun. Bigyan mo si Rom apple. Si Tito Jansel, bigyan mo. Pwede mo nang kainin.
Ang bango sa hininga niyan. Hanggang bukas pag-utot nyo. Pagpalingan mo yan. Huwag mo siya kamay, parang puro lang yan. Huwag kasi maliit, yung malaki. Dito, hindi siya ano, hindi siya Masarap na siya ngayon. Na-appreciate mo yung lasa sa dulo eh. Hindi, masinukas pa kayo eh. Masarap yung ganyan, yung pagkamuwi ka, naabangan ng lahat. Diba? Kahit na wala ka kahit wala ka masyado. Ho, di ba masarap naman talaga sa pakiramdam na ganitong pamilya ang uuwian mo habang ikaw ay nagtatrabaho sa malayo. Yung sapik silang makita ko, hintayin kang umuwi, hindi dahil sa pasalubong, kundi dahil sa memories or bonding na gusto ninyong buuin o gawin. Dito sa pamilya ng asawa ko, dito ka napatunayan na hindi mahalaga ang pera, ang mahalaga ay magkakasama kayong magpamilya. At higit sa lahat, salo-salo kayo palaging kumakain ng masaya. Ika nga, di baling ka po sa pera basta't malusog at masaya ang buong pamilya.